Yon, ito na naman tayo mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna tayo ng magandang hapon sa ating mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito'y tungkol pa rin kay Epifanio Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Ito na mga kababayan ha, sa mga gustong mapanood o makita yung totoong pagmumukha nitong si Epifanio Labrador o sa totoong buhay ay siya si Richard Vallejos Palacio. Ito na yung video ha, napakaikli lang nito mga kababayan ha. Siguro nagkamali lang nito si Richard Palacio dahil nga tinanggal yung kanyang face mask. Nung pagkatapos ng kanyang programa, di ko alam kung isang radio station ba yan, kung saan mang lugar to mga kababayan, ay tinanggal niya yung kanyang face mask. Akala siguro niya wala na yung nakatutok na kamera sa kanya. Diyan siya nagkakamali dahil nakita na talaga natin kung ano ba talaga ang totoong itsura nitong o pagmumukha nitong si Richard Palacio mga kababayan. Kaya siguro tinitingnan ko rin yung kanyang YouTube channel ngayong araw na ito. Kaya ng umaga pa tayo nag-aabang kung mayroon ba siyang upload video. Pinakiramdaman natin mga kababayan kung ano ba yung kanyang gagawin sa ngayon dahil nga siguro marami na talaga nakakaalam na siya si Richard Palacio. Wala na mga kababayan, wala na siyang upload sa ngayon. Iwan ko lang ha, sa oras na ito, basta hapon na ngayon, wala pa rin siyang upload video. Ibig sabihin mga kababayan, baka tuluyan ng nagtatago itong si Richard Palacio dahil nga nakilala na yung kanyang totoong pagkatao, kung sino ba talaga siya. Paalala din pala ha sa mga nakakilala kay Richard Palacio, mag-ingat kayo dahil itong tao na ito ay mapanganib yan. May warrant of arrest na yan mula sa RTC ng Silay City. Mag-ingat po kayo dahil nga ito'y marahas itong tao na to. Kung magsalita ito laban sa pamunuan ng ANC ay talagang sobrang bastos po. Hindi naman tayo membro ng ANC hindi rin tayo membro ng KOGC, pero nung binastos din yung KOGC ng mga kapulisan, pinagtanggol din natin dahil nga nasa panig po tayo ng katotohanan. Huwag tayong pumanig sa mga umaabuso. Katulad nitong si Epifanio Labrador, inaabuso niya na yung kaniyang karapatan daw na mambatikos. Pero okay lang naman tayo mambabatikos, pero wag naman yung sobra-sobra naman, below the belt na. Kahit na yung itsura, hindi naman siya gwapo din. Pero kung makapanglait siya kay Congressman Marcolita, isa rin kasi mga kababayan na kung bakit talaga tawag nito, kumampi ako sa Iglesia ni Cristo dahil itong si Congressman Marcolita ay isa talaga sa mga senador ko na ibuboto yan. Ang biruan yan sa baluta ko. Humahanga ako sa taong yan dahil na rin sa kanyang paninindigan at hindi talaga tumalikod o hindi tinalikuran si dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte. Maka Duterte po talaga ako, aminin ko na, maka Duterte po ako. Kaya po, itong si Congressman Marcolita ay talagang pinaglalaban din natin yan. Number 1 sa ating baluto yan bilang senador ngayong darating na eleksyon. Kaya itong si Epifanio Labrador, hindi ko pinalalagpas yan dahil sa kanyang paninira. Naninira siya kung saan kaanib itong si Congressman Marcolita sa Iglesia ni Cristo, tapos kung ano-ano pa yung paninira noon niya kay Vice President Sara Duterte. Pero ito na mga kababayan, wala talagang maitatago, walang maitatago na lihim. Kung talagang may mga nagsasabi, pag kinalaban mo daw yung Iglesia ni Cristo, wala kang maitatago na lihim dahil makakalkal at makakalkal talaga yung iyong kasamaan. Ito na mga kababayan ha, ito na si Epifanio Labrador. Confirm na rin talaga na ito si Epifanio Labrador ay siya si Richard Palacio dahil sa isa ring video na ipapakita natin mula sa kanyang dating YouTube channel, yung Bulkidos Fighter mga kababayan. Ito na, huwag na natin itong patagalin at sabay-sabay na natin itong panoorin. Ito na mga kababayan. Epifanio Labrador, sa susunod na araw po, muli sa oras na alas 5, tayo po ay pansamantalang mamamaalam. Mabuhay po ang ating inang bayan,
Mabuhay po ang lahat ng Pilipino. Yan ha. Yan, mamaya magtatanggal. Ipapakita, ilagay ko lang sa screen to mga kababayan para makita nyo ha. Magtatanggal kasi ito ng face mask. Oh. Ayun na, nagtanggal na face mask. Ilalagay ko sa screen para makita nyo. Siguro medyo pahabain ko na lang para talaga makikita nyo mga kababayan. At para talaga ma-confirm natin na itong si Epifanio Labrador ay siya, si Richard Palacio. Ito, ipapakita ko din sa inyo yung video kung saan yung busis ni Epifanio Labrador at itong si Richard Palacio ay iisa mga kababayan. Mula nga sa YouTube channel niya noon na Bulky Dos Fighter. Ito, sabay-sabay natin itong panoorin. Ito mga kababayan. Abangan ang kanyang mga tinutulong. Abangan Master Palacio, magiting na mandirigma, mahusay sa pakikipaglaban. Abangan Master Palacio. ang kanyang mga estilo na ipapakita. Master Palacio. Master Palacio, founder ng Volkidos Fighter. Oh, Master Palacio, talagang magaling. Yan mga kababayan ha, rinig na rinig nyo yung boses ni Master Palacio. May palasyo ka pero nagtatago ka sa kagubatan. Bihira yung may palasyo pero nasa kagubatan nagtatago. Ibig sabihin, isa itong membro ng mga engkanto mga kababayan. Kasi yung mga engkanto, may palasyo pero nasa kagubatan. Hindi naman to pwede rin maging engkanto. Dahil yung mga engkanto, mapuputi yun. Ano ba tawag dito sa kanya mga kababayan? Sa batong agta. Yan ang ano, sa araw nga na ito, siguro talaga, kinabahan na ito. Tatatakot na itong si Epifanio Labrador. Sinasabi ko na nga ba mga kababayan, itong tao na ito ay nagtapang-tapangan lang ito. Balang araw o mga ilang araw lang, mawawala na ito sa YouTube mga kababayan o sa social media. Dahil lilisanin niya na ang social media dahil nga nagkamali siya ng binangga. Akala siguro niya katulad nung mga dating kinakalaban niya, yung sila Congressman Arne Teves na pinakitaan niya ng baril, pwede niyang gawin sa isang religious group. Hindi po. At saka nga, sinasabi ko na itong si Congressman Marcolita, isa sa mga senador na tumatakbong senador na ipaglalaban natin yan. Dahil nakikita natin na itong si Congressman Marcolita ay isa yan sa mga magiging senador natin na gagawa ng mga batas na para sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino na mga mahihirap. Dahil maraming itong katulad ng mababang kuryente. Matagal nang isinusulong ni Congressman Marcolita yan sa Kongreso. Ngunit hindi po pinakinggan ng mga kasamahan niyang congressman mga kababayan. Balik tayo kay Epifanio Labrador. Wala na po siyang upload sa ngayon. Nung nakarang araw, sinabi niya na nag-burn out daw sa kanilang lugar. Pag nag-burn out daw sa kanilang lugar mga kababayan, umaabot daw ng 5 araw. Ang maikling burnout daw ay 1 araw lang. Biruin nyo naman yan mga kababayan. Saan ka ba nakakita ng umabot ng 5 araw na burnout sa isang lugar? Dito sa amin, nagba-burnout din ngayon. Burnout din sa amin. Kaya nandito ako sa may manuka namin dito. Kaya nandito ako gumagawa ng video. Dahil ang init doon. Wala pong kuryente ngayon. Pero mga 1 oras lang yan. Minsan, wala pang 1 oras. Bumabalik naman yung kuryente. Hindi katulad kay Epifanio Labrador na talagang saksakan ng kasinungalingan at saksakan ng kayabangan itong si Richard Palacio. O Richard Palacio o Epifanio Labrador, wala na no? Hindi ka na nagpapakita sa iyong YouTube channel, wala ka ng upload. Ibig sabihin, yung mga sinasabi mo na hindi tumatayo yung iyong kahit isang balahibo sa Iglesia ni Cristo. Natatawa talaga ako sa tao. Grabe, sobrang yabang. Tapos ngayon, tuluyan ka na siguro talagang magtatago. Mabuti pa magtago ka na lang. Hinto mo na. Hinto mo na yung paninira, ano? Pwede ka namang mag-iba na lang ng content. Huwag ka nang manira. Pwede naman tayong ang dapat anuhin natin ngayon, tirahin natin itong pamahalaan na ito dahil nga
sa sobrang kurakot, no? Grabe. May mga blankong kontrata mga kababayan sa BICAM. Yan dapat yung tinutuligsa natin. Huwag naman yung isang religious group na tumutulong sa ating bansa. Yun ang mga kababayan, hindi ako makapag-shoutout kasi nasa labas tayo. Shoutout na lang ako kay Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan, at kay Dion, Kuko, at kay Yuri sa kanyang mga apo. At kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout sa iyo Ma'am Joyce. At ingat po kayo dyan kasi sabi ni Ma'am Joyce, sobrang lamig daw dyan ngayon sa Japan. At si Ma'am Susan 76, shoutout sa iyo Ma'am Susan. At kay Idisa Borby, na isang Islam. Itong si Ma'am Idisa Borby ay talagang galit din kay Epifanio Labrador. At itong si Ma'am Joyce ng Japan, isa ding may lahi ding Islam na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyo sa inyong suporta. Yun ang andito lang muna once again na this is Ronde TV mo. May ipapakita pa tayo isang video mula naman kay Tanglaw TV na nagpapatunay na si Richard Palacio ay siya nga talaga si Epifanio Labrador. Hindi natin titigilan ito hanggat hindi manginginig sa takot itong si Epifanio Labrador. Dapat tumigil ka na sa iyong mga kasinungalingan. Once again, this is Ronde TV mo. Ito lahat. God bless bawat isa sa atin.